Minsan, isang pangungusap lang sapat na para magsimula ng isang malaking usapin sa politika. At yan mismo ang nangyari rito. Ating susuriin ang kwento sa likod ng isang aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng bayan base sa mga source na ating pinag-aralan. Hindi na ako nagulat kasi nababalita na yan noon. Yan. Isang pangungusap lang mula kay Vice Presidente Sara Duterte, pero ito mismo yung nasa sentro ng isang matinding political firestorm sa Pilipinas. At itong simpleng sagot na to ang nagbukas ng sandamakmak na tanong. At dito na nga umiikot ang lahat, di ba? Ano ba talaga ang alam ng Vice Presidente? At teka, kung matagal na pala niyang alam, bakit parang wala siyang ginawa sa loob ng 3 taon? Yan ang mga tanong na sisikapin nating bigyan ng linaw sa pagsusuring ito. Okay, so para mas maintindihan natin yung bigat nitong impeachment proceedings na kinakaharap niya, kailangan muna nating balikan at silipin yung mismong sistema na inamin niyang matagal nang nababalita. So ano ba itong betrayal of public trust? Well, sa ilalim ng ating saligang batas, isa to sa mga pwedeng basehan para ma-impeach ang isang opisyal. At ang interesting dito, based sa source natin, hindi ito kailangang isang krimen. Pwedeng isa lang itong gawain na magpapakitang parang hindi na siya karapat-dapat sa pwesto. At dito, alam nyo, nagiging parang pelikula ang kwento. Kasi ayon sa source material, itong sinasabing sistema ng korupsyon, nag-evolve daw. At makikilala mo ang bawat yugto base mismo sa kung anong uri ng lalagyan ang ginamit para ilipat yung pera. Yes, you heard that right, mga bag. So may 3 yugto raw ito. Una, yung panahon ng paper bag. Noong 2016, medyo amateur pa yung dating. Tapos nag-level up. Pumasok ang pamantayang Rimowa sa kalagitnaan ng administrasyong Duterte. At yung pangatlo, yung paggamit ng duffel bag at sobre, kung saan ang sistema raw ay umabot na mismo sa sarili niyang bakuran. Paano ba nagsimula to? Well, sa paper bag era. Isipin nyo, Jack Lam bribery case. Ang setup, 50 milyong piso sa 5 paper bag lang. Inabot sa isang kasino. Ang problema, huling-huli sa CCTV. So anong natutunan ng sistema? Obvious, di ba? Kailangang mag-upgrade ng container. At bakit kailangan mag-upgrade? Kasi lumaki na rin yung laro. Sa kalagitnaan daw ng Administrasyong Duterte, yung standard kickback sa mga infrastructure project, umaabot na ng 25 hanggang 30%. Imagine, sa bilyon-bilyong halaga ng mga proyekto, gaano kalaking cash yan na kailangan mong ilipat? Kaya naman, nag-upgrade na nga sila sa tinatawag na the Rimowa Standard. Yes, yung mamahaling maleta. May testimonya pa nga na mahigit 46 na ganitong delivery daw ang nangyari. At alam nyo ba kung anong nickname nila sa pera? Basura. Ganun lang, parang basura lang na tinatapon. At dito, biglang nagkaroon ng malaking plot twist. Dahil mula sa mga aligasyon sa lehislatura, yung spotlight biglang lumipat at tumutukok sa mga sinasabing sistema ng paggalaw ng pera sa loob mismo ng mga opisinang pinumunuan ng Vice Presidente. Dito na medyo nagiging komplikado ang sitwasyon, di ba? Kasi sa isang banda, may sistema ng mga maleta sa lehislatura na inamin niyang alam niya. At sa kabilang banda, may sumulpot na hiwalay na alegasyon sa sarili niyang mga opisina, yung OVP at DepEd, kung saan duffel bag at sobre naman daw ang gamit para sa confidential funds at allowances. At grabe raw yung mga detalyeng lumabas sa mga testimonya. Isipin nyo, P125 million, wini-withdraw ng minsanan, tapos nilalagay sa mga duffel bag at inilalabas sa fire exit. May aligasyon pa na may perang ibinagsak sa isang comedy bar. On top of that, mayroon daw buwan ng sobre na may cash na ipinamimigay sa mga opisyal na bigla na lang nahinto nang pumutok yung kontrobersya. So sa harap ng lahat ng ito at ng impeachment proceedings, paano tumugon ng Vice Presidente? Well, dito pumapasok yung tinatawag ng source na wait-and-see threat. Ito yung eksaktong sinabi niya sa media. Antayin natin tapos kunan natin ng pictures tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong bagong maletas na lalabas. Ayon sa source natin, hindi ito basta isang komento lang. Tinitingnan nila ito bilang isang banta. Isang paraan ng pagpapakita na may hawak din ako. At dito, nilinaw ng source yung para sa kanila ay malaking pagkakaiba ng whistleblowing at, blackmail. Ang whistleblower daw, isinusuplong agad ang krimen sa mga otoridad. Pero yung paghawak ng ebidensya para ilabas lang depende sa takbo ng politika, iba na raw yon. Leverage na daw ang tawag doon.
Okay, so habang mainit yung political drama na yan, sa kabilang banda, may hiwalay na legal na stratehiya na gumugulong para subukang buwagin yung mas malawak na sistema ng korupsyon. At sa Kongreso, naging malinaw ang mensahe. Sa butuhan, sa House Committee on Justice, tingnan nyo yung numero, 54-1. 54 ang pabor na ituloy ang reklamo, isa lang ang kontra. Isang napakalinaw na senyales mula sa Kamara. Samantala, yung Department of Justice naman may State Witness Program. Simple lang yung mekanismo. Una, kailangan mong isauli yung pera. Pangalawa, kailangan mong magbigay ng kompletong testimonya. At pangatlo, kung magawa mo yun, bibigyan ka ng immunity. At para patunayang hindi ito drawing lang, 4 na key figures na ang nagsauli ng kabuuang 316.3 million para maging state witness. Yan yung halaga na naibalik na sa kaban ng bayan. Patunay kung gaano kaseryoso at kalaki yung kasong binubuo ng gobyerno. So binabalik tayo nito sa pinakaugat ng argumento ng source. Ito yon. Ang 3 taong pananahimik daw ng vice-presidente habang di umano'y may sarili ring sistema na tumatakbo ay isang sadyang pagpapabaya. Isang omisyon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kaya sa huli, iniiwan tayo ng source material na may isang mabigat na tanong. Kapag ang isang mataas na opisyal ay may alam sa ganito kalaking korupsyon pero piniling manahimik, ano ba talaga ang hinihingi ng kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan? Anong dapat niyang ginawa?